This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. SUV. Bumangga sa nakaparadang isa pang SUV sa Mangaldan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Pagpapataas ng Tapwak Road at Perez Boulevard sa Dagupan City. Sisimulan na ngayong linggo. Ang update, abangan live. 11 katao sugatan sa pagtagilid ng pampasaherong jeep sa Narvacan, Ilocos Sur. At scenic view ng mountain ranges, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag malem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Bumangga ang isang SUV sa nakaparadang isa pang SUV sa Mangaldan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok Claire Lacanilaw, Dungka. Makikita sa CCTV footage ang pulang SUV sa kahabaan ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan nang biglang bumangga sa nakaparadang asul na isa pang SUV. Sa tindi ng impact, umatras ang nakaparadang SUV. Makikita sa video ang tindi ng pinsala sa dalawang SUV. Ayon sa barangay, may kausap daw sa cellphone ang driver ng pulang SUV nang mangyari ang aksidente. Base doon, may ka-video call daw siya nung nangyaring yun. Pero ang pagkakaalam namin, kasi kitang-kita naman sa CCTV, parang naidlip yung driver. Wala namang nasaktan sa insidente. Wala ring sakay ang nabanggang SUV. Paalala ng otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. Pag magdadrive, yung palagi kondisyon yung katawan para hindi sila makadisgrasya. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, Dungka, One North Central Luzon. Barangay Chairman sa San Nicolas, Ilocos Norte, patay matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Nakaalerto CJ Torida. Patay ang isang barangay chairman sa San Nicolas, Ilocos Norte matapos pagbabarilin gabi noong Biyernes. Nakilalang biktimang si Francisco Bagay, 45 anyos, na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa paunang investigasyon ng otoridad, nakaupo ang biktima sa garahe ng kanilang bahay nang biglang lapitan ng sospek na lulan ng motorsiklo sa kapinagbabaril. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang krimen. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay habang ginagamot. 4 na basyo at isang tinggan ng caliber 45 ang narecover sa crime scene. But investigation is eyeing on possible political and personal grudge as a motive of the incident. The PNP is continuously conducting follow-up and checking, backtracking of stalled CCTVs, and also the SOCO team also conduct ballistic and post-mortem examination. Tumanggi nang humarap sa kamera ang mga kaanak ng biktima pero hustisya ang kanilang sigaw. Samantala, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP upang tumutok sa kaso. Naglaan din ng 300,000 pesos na reward money ang alkalde ng bayan para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa insidente. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, pagpapataas ng Tapwak Road at Perez Boulevard sa Dagupan City, sisimula na anumang araw ngayong linggo. At kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang coordination ng DPWH sa lokal na pamahalaan para sa pagsisimula ng road elevation project sa bahagi ng Tapwak at ng Perez Boulevard. Dahil maganda na ang panahon, sisimulan na anumang araw ang pagpataas ng Tapwak Road hanggang sa bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City. Sisimulan sana ang road elevation project ng Department of Public Works and Highways noong September 14. Pero dahil sa naranasang pagbaha bunsod ng high tide, bahagyang naantala ang proyekto. Ang pagpataas ng kalsada at pagkakaroon ng malawak na drainage canal ang nakikitang paraan ng gobyerno upang masolusyonan ang problema ng baha sa syudad. Perennial problem na 20 years, 25 years meron na. So nagpapasalamat po tayo at binigyan ng pansin ngayon for the first time.
Saka yung drainage na malalaki, I think it's 1.6. Pero namomroblema ang ilang residente sa napipintong pagsisimula ng proyekto, tulad ni Rodrigo na nakatira sa Callejon Street. Pag napatas na po ang kwan dito po doon sa may Tialsada, ang bagsak po ng tubig dito sa mababa. Gayunman, pinawi ng alkalde ang pangamba ng mga residente. Nakatakda raw tumulo ang LGU. Tinawag na ho namin lahat ng mga business sector, nakausap na namin. Yung mga bahay ang gagawin ho namin, gaya ng ginawa namin sa Arellano, yung mga iba, tinulungan ho namin na i-elevate din yung mga maliliit na kalsada papasok sa kanila. Okay, madam, pasalamat po ako tagalan ang kwan ng syudad. Maraming salamat pagkaroon ang kwan nila. Nagtutulungan, ganyan. Chris, ayon sa lokal na pamahalaan, bago pa man simula ng road elevation project ng DPWH ay maglalabas ng traffic advisory ang Poso para sa ipapatupad na traffic scheme dito sa lugar. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang residente sa barangay Gigilonin, Mangaldan, Pangasinan, tinatamaan ng dengue dahil sa hindi pa rin humuhupang baha sa lugar. Narito ang report. September 16 na makaramdam ng sintomas ng dengue ang 8 taong gulang na apo ni Marilyn Arbandal ng barangay Gigilonin, Mangaldan, Pangasinan. Bukod sa mataas na lagnat, nagsusuka rin daw ang bata. Dinala sa ospital at nadiskubring may sakit na dengue fever ang bata. Isa ang kanyang apo sa 3 tinamaan ng dengue sa barangay dahil sa hindi pa humuhupang baha sa lugar. Sakit ang ulo, nilalagnat parati tapos nawawala. May 42 na siya na sinat, natatakot ako. Buti nga hindi lumabas sa yung dugo. Ang namin, naagaban kaagad, inilagyan ng gamot. Ayon kay Marilyn, ilang buwan nang hindi humuhupa ang baha sa kanilang lugar, kaya problema rin nila ang mabahong amoy at nilulumot na tubig. Dapat may dito, yung palabasan ng tubig. Kaso may tubig, may balabasan din doon, maliit lang ang nilagay na butas. Pagka ganyan na mayroong nade-dengue, nire-report namin kaagad sa infirmary tapos sa nila sa hospital. Tapos mag-ano kami ng mga, yung para sa kiti-kiti yung ilalagay sa may tubig. Tapos minsan yung mga ibang nababaha na kagaya nito, meron kaming ibinibigay na gamot para sa kanila para iti-take nila. Ayon sa barangay, kapag nakaranas ng pag-uulan, aabuti ng mahigit 5 buwan bago humupa ang baha sa kanilang lugar. Bilang pansamantalang solusyon, nilalagyan muna nila ng larvicidal treatment at namamahagi sila ng gamot kontra leptospirosis. Gagawan po dito sa mismong daan ng drainage canal. Kaya kailangan magawa ng parang, pero may mga resolution na lang kaming naibigay kay Gobernador. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala kung view deck ang pag-uusapan, isa na ang Palayan View Deck sa barangay Bulilising, Villa Viciosa, Abra sa mga pwedeng pasyalan. Mula sa itaas ay matatanaw rito ang luntiang kabundukan at beaches ng Ilocos Sur. Enjoy ang pamamasyal rito dahil sa ganda ng view. Pwede magpahinga sa mga ipinatayong kubo sa lugar. Sa mga nais pumasyal, kailangan lang bumiyahe ng 1 hanggang 2 oras mula sa kabisera ng Bangged, Abra bago marating ang Palayan View Deck. Tinitiyak naman ng barangay ang kalinisan sa lugar upang mas marami pang turista ang mamasyal. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nauwi sa hamunan at sakitan ng simpleng inuman ng 2 magkapitbahay sa barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan hapon noong Martes, September 17. Nagkaroon kasi ng mainit na pagtatalo ang 52 anyos na sospek at 82 anyos na biktima. Dahil sa insidente, umuwi raw ang sospek pero ilang sandali lang bumalik na may dala itong itak at hinamo ng biktima. Kumuha rin daw ng kutsilyo ang biktima. Sinugod ng sospek ang biktima kaya natumba at doon niya ito inundayan ng taga. Nagtamo rin ng sugat sa braso ang sospek. Pareho silang dinala sa ospital. Pasintabi po mga kapuso matapos ang naranasang pagbaha sa Dagupan City na bunsod ng high tide, paglipanan ng mga daga na nagmumula sa kanal, problema ng mga negosyante. Narito ang report.
Problema ngayon ng ilang negosyante sa Dagupan City ang paglipanan ng mga daga mula sa mga drainage canal. Tila dumami raw ang nakikita nilang mga daga ngayon matapos ang naranasang pagbaha. Oo, sa labas marami. Ang ilang negosyante naglagay ng mousetrap sa harap ng kanilang mga pwesto. Kanya-kanyang linis naman ang ibang negosyante para maiwasan ang pagpasok ng daga sa kanilang mga establishmento. Oh, lagi kami naglilinis dito sa sa kantin namin para hindi mapasok ng daga. Puspusan ang pamamahagi ng Dagupan City Government ng gamot kontra leptospirosis. So wala akong problema sa barangay, meron din. So actually kahit na hindi pa sila nalusong sa tubig, pero pag ang lugar nila ay bahain o may tubig, kailangan maggamot po kayo para safe lang po. Tuloy-tuloy ang paglilinis ng kanal ng iba't ibang barangay para maiwasan ang pagdami ng daga. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Glban, One North Central Luzon. Dalawang binatilyo ang nalunod habang naliligo sa Pampanga River sa bahagi ng Arayat, Pampanga noong Biyernes, September 20. Natagpuan ang katawan ng isa sa mga biktima malapit sa cut-off channel ng ilog sa barangay Batasan. Umaga na kahapon, September 22, natagpuan ang katawan ng isa. 500 metro ang layo mula sa lugar kung saan sila huling nakita. Parehong 13 anyos ang mga biktima. Kasagsagan daw ng ulan nang mangyari ang insidente. Nananawagan ng mga otoridad sa mga magulang na ingatan at gabayan ng kanilang mga anak ngayong tag-ulan, lalo na kung nakatira malapit sa ilog, sapa at estero para makaiwas sa kahalintulad na insidente. Tumagilid naman ang pampaserong jeep sa bahagi ng Ilocos Sur Abra Road sa barangay Lugog, Narvacan, Ilocos Sur hapon noong September 19. Ayon sa pulisya, galing Bangged Abra ang jeep at patungo sanang Narvacan sa Ilocos Sur nang mawala ng preno sa pababa at palikong bahagi ng kalsada. Ayon sa driver, ibinangga niya sa paanan ng burol ang jeep upang maihinto ito at hindi mahulog sa bangin. Sugatan ng 11 sakay ng jeep kabilang na ang driver. Nakausap na raw ng operator ng jeep ang mga biktima at nangakong tutulong sa gastusin sa ospital. Paalala naman ng pulisya, accident-prone area ang pinangyarihan ng aksidente kaya't maiging i-check ng mabuti ang mga sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang aksidente. Samantala, ilang tindera ng gulay sa Malimgas Public Market hindi muna nagtitinda ng bell pepper dahil mabilis masira o mabulok. Sundan sa report. 20 kilo ng bell pepper ang inangkat ni Janice sa Bagsakan Market sa Urdaneta City ngayong araw, September 23. Konti lang daw ang kanyang binili upang ibenta sa Malimgas Public Market sa Dagupan City dahil mabilis sumanong masira o mabulok. Siguro sa 5 kilos ma'am, yung nakukuha namin mga kulang-kulang 1 kilo po. Oo nga po, pero no choice madam kasi kailangan din namin. Pero minsan nag-adjust na rin kami ng presyo. Kapansin-pansin din na kukonti lang ang natitinda ng bell pepper sa Malimgas Public Market. Apektado raw ang produkto na nararanasang pag-ulan. Pinamimigay ko na lang dyan sa may na gumagawa ng mga Shanghai. Para hindi na masayang Sa ngayon, nasa 120 pesos ang kada kilo ng bell pepper mula sa 160 pesos noong nakaraang linggo. Sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, itinapon na ng ilang magsasaka sa gilid ng kalsada ang mahigit 20 crates o malaking kahon na naglalaman ng bell pepper. Nalulusaw na kasi ang mga ito matapos maulanan. Hindi na rin may bebenta ng mga magsasaka. Tuloy-tuloy ang monitoring ng Agriculture Office sa mga taniman ng gulay sa bayan. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Glban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Naitala ng Arellano University ang kanilang unang panalo sa NCAA Season 100 matapos talunin ang San Sebastian College Recoletos 87-73. Hindi pinaporma ng Chiefs ang Golden Stags mula umpisa hanggang matapos ang laro kung saan lumamang pa sila ng hanggang 17 puntos sa fourth quarter. Samantala, naungusan ng letran ang St. Benilde 71-69 sa makapigil hiningang laro sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament.
Pinangunahan ni Deo Quahao ang Knights sa final quarter sa pamamagitan ng kanyang mga clutch basket sa Rainbow Territory. Ilang shed owners halos isang buwan nang matumal ang kita dahil sa nagdaang bagyo at pag-uulan. Silipin sa report. Abala sa paglilinis ang shed owner na si Clarido Raposas habang naghihintay ng mga customer na mag-aarkila ng shed sa Barangay Bunuan Gazette, Dagupan City. Kapansin-pansin ng kakaunting beachgoers sa Tondaligan Beach. Halos isang buwan na raw na matumal ang kita ng ilang shed owner dahil sa kawalan ng mga customer na nag-aarkila ng mga shed dahil sa mga nagdaang bagyo at patuloy na pag-uulan. Pag tag-ulan talaga, wala talagang kita pag mga ganito. Lalo itong barman lang kasi nasa namin may kita. Kaso nagkaroon nga ng bagyo-bagyo kaya halos wala rin naman, diretso rin, halos isang buwan na rin kung walang kita. Inaasahan ng ilang shed owners na makababawi sila ng kita ngayong bare months, kabilang ng mga napipintong holiday sa bansa. Sa ngayon, bumagsak sa 150 hanggang 200 pesos ang renta kada shed mula sa dating 500 hanggang 1,000 pesos na renta. Rin pumadam pero wala rin pumupunta dito kasi may bagyo tsaka masabang panahon. Pero alangan hindi yung mga customer pumunta dito, yung mga visitors. Samantala, patuloy pa rin ang paalala ng otoridad sa mga beachgoer na mag-ingat sa pagliligo sa dagat upang makaiwas sa pagkalunod. Nakararanas pa rin kasi ng malalakas na alon lalo na tuwing umuulan. Medyo maalon pa yung karagatan po natin at hanggat maaari wag muna silang maligo o magpupunta sa sa Pangasinan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dongka, One North Central Luzon. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Season 2 ng Proof of Purchase promo ng GMA. Ang kapuso, big time panalo. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 10 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang dalawang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay magsisimula sa September 28 at magtatagal hanggang December 6, 2024. Pwede maghulog ng entries sa participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 800 empleyado ng Mangaldan LGU na handungan ng libreng gupit, masahe at nail services. Tunghayan sa report. All smile ang mga empleyado ng munisipyo matapos mahandugan ng libreng gupit, masahe at nail services sa Mangaldan, Pangasinan. Haircut at hair color ang ipinagawa ng 60 taong gulang na si Willie. Isa siya sa mga nabinipisyuhan ng Health and Wellness Program ng lokal na pamahalaan. Malaking bagay ito, sir. Relax lang, relax. Manicure at pedicure naman ang inavail ni Desiree. Malaking tulong ito sa kanya dahil kahit papaano, nakamenos siya sa gastusin dahil sa libreng nail services. Nakaka-relax po. Tapos, siyempre, yung financial, di ba? Libre. Taon-taon itong sinasagawa sa bayan. Nararapat din daw kasing bigyan ng pagkakataon na makapag-relax at enjoy ang mga empleyado kahit sa ganitong simpleng programa ng LGU. It's a pampering day for all our employees kasi for the whole year naman talaga ang ginagawa lang, trabaho. So it's high time naman na tuwing September talagang naglalaan tayo ng mga program para sa ating mga empleyado. Tiniyak ng LGU na hindi apektado ang transaksyon sa iba't ibang tanggapan sa munisipyo ngayong araw. 1 hanggang 2 empleyado sa kada tanggapan ang pwedeng magsabay na umakyat sa 3rd floor ng munisipyo kung saan isinasagawa ang health and wellness activity. Pinag-aaralan ng LGU kung dapat nang gawing quarterly ang ganitong serbisyo sa mga empleyado. Isinasagawa lang kasi ito ng 1 beses sa kada taon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagkaisa naman ang DENR, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa pagtatanim ng bakawan sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte
na may malaking taniman ng mangrove. Layo ng aktibidad na bahagi ng Maritime Archipelagic Nation Awareness Month na lalo pang maalagaan ang karagatan. Ang bakawan ay nagsisilbing sanctuary ng mga isda sa dagat. Malaking tulong ang mga ito para lalo pang dumami ang yamang dagat. Sa kinakaharap na climate change at iba pang isyu ng kapaligiran, nararapat lamang daw na maituro sa mga kabataan na isa puso ang pagmamahal sa kalikasan. Kanya-kanyang pulot naman ng dilis ang mga residente sa Corimao, Ilocos Norte. Marami kasi ang mga nahulog mula sa lambat matapos hilahin sa dalampasigan. Nagmistulang pista sa pamumulot dahil sa dami ng nahuli ng mga mangingisda na abot daw sa 600 kilos. Presko at buhay na buhay ito at masarap daw kilawin. Laking pasasalamat ng mga residente dahil muli silang nakapalaot matapos ang bagyong Hiner. Mabilis namang naibenta ang dilis na nagkakahalaga ng 200 pesos kada kilo. 2 binatilyo ang nalunod habang naliligo sa Pampanga River sa bahagi ng Arayat, Pampanga noong Biyernes, September 20. Natagpuan ang katawan ng isa sa mga biktima malapit sa cut-off channel ng ilog sa Barangay Batasan. Umaga na kahapon, September 22, nang natagpuan ang katawan ng isa. 500 metro ang layo mula sa lugar kung saan sila huling nakita. Parehong 13 anyos ang mga biktima. Kasagsagan daw ng ulan nang mangyari ang insidente. Nananawagan ng otoridad sa mga magulang na ingatan at gabayan ang kanilang mga anak ngayong tag-ulan, lalo na kung nakatira malapit sa ilog, sapa at estero para makaiwas sa kahalintulad na insidente. Mahigit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis bukas September 24. Sudan sa report. Epektibo bukas, September 24, ang inaasang taas presyo sa produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis. Nasa 10 centavos hanggang 30 centavos ang inaasang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso hanggang 1 peso at 20 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng gasoline. At hanggang 20 centavos naman ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa OIMB, ilan sa dahilan ng taas presyo sa produktong petrolyo ang umiiral na tensyon sa pag-atake ng Hezbollah sa buong Lebanon at pagbaba ng interest rate ng US Federal Reserve bunsod ng umiiral na eleksyon sa US. Sabi nila baka magdulot ng potential supply disruption. Ang pangalawang kadahilanan po yung pagbaba ng inventory ng United States. Samantala, kanya-kanyang diskarte ang ilang negosyante sa Mangaldan, Pangasinan para makatipid sa gasolina. Ako nga dito, hindi na ako umalis kasi para hindi na gastos gasolina. Kasi yung budget dati, 150 lang. Ngayon, tataas na naman. Mag-budget na naman ng 250. Maging ang ilang tricycle driver, imbes na mag-ikot upang makakuha ng pasahero, naghihintay na lang ng pasahero upang makatipid sa gasolina. Madam, mahirap ang tumaas na naman. Kawawa kaming mga nagpapasada ng tricycle, madam. Mag-rollback na naman kasi sobrang mahirapan kayo, madam. Sa mahal yung mga bibilhin. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Centenarian sa San Quintin, Abra, always be happy. Ang payo upang humaba ang buhay. Atin siyang kilalanin sa report. Sa edad na 103, si Lola Agustina Rodriguez na ang pinakamatandang residente ng San Quintin, Abra. Matalas pa ang kanyang memorya dahil kaya pa niyang ikwento ang kanyang nakalipas. Kaya pa rin niyang magtahi ng kanyang mga damit. Paborito niya ang iba't ibang klase ng gulay. Ngunit ang pinakasikreto raw ni Lola ay ang pagiging masayahin sa buhay, umiwas sa anumang stress at palaging magdasal sa Panginoon. Always be happy. I always pray to God to help me so that I will live more years. So I can see my grandchildren and their studies. Biyuda na si Lola matapos mamatay ang kanyang mister na isang US war veteran, 4 na dekada nang nakalilipas. Mayroon silang 2 anak, 4 na apo at 5 apo sa tuhod. Inaalagaan na siya ng kanyang apo dahil hirap makalakad matapos matumba noon. Hangad ni Lola Agustina, matulungan at makitang magtagumpay ang kanyang mga apo. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga kapuso, 93 days na lang
Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.